What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Wala na nga talagang ginawang tama itong bangag administrasyon para sa mga ordinaryong mamamayan na pati ang mga mahirap nating kababayan tinuturing na isang basura. Paano ba naman kasi mga kababayan, itong si Acuzar na inappoint ni F.L. Liza Araneta Marcos huli sa bibig na kanyang binastos at tinuring na basurahan ang mga mahirap. Grabe naman yan. Na di umano itong si Acuzar na isang developer at businessman tinanggal na nga noon ni Duterte dahil sa may record ito. Ngayon pinabalik ni F.L. Liza di umano sa posisyon na siya ang mag-manage sa mga pabahay ng mga mahihirap nating kababayan. Ngunit nadadaan rin pala sa pangungurakot o kanilang bulsa. Ako naman po. Pero bago lang mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, halata na ngang walang pagpapahalaga ang bangag na administrasyon, ngunit marami pa ring epal na bayaran ang pumuprotekta sa pangalan ng Marcos. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Unang programa, yung mahihirap, tinatapo natin sa Op City. Diba? Relocation site. Diba? Para mabigyan ng murang pabahay. Okay, ulitin ko ha. Pakinggan ko. Ang tinatapon nila ang mga mahihirap sa Off City. Ibig sabihin, sa mga bundok ng tralala, yung walang resources, walang trabaho. Listen to this. Yung mahihirap, tinatapo natin sa Off City. Diba? Relocation site. Diba? Para mabigyan ng murang pabahay. Grabe. Ang nangyayari po ngayon, Sugutin natin. Inawat siya. Sorry po. Nire-relocate po natin sa ibang lugar, yung mahihirap. Okay. Nakita nyo? Sabi niya, ang mahirap itinatapon natin sa off-site. Yun, during that budget hearing, may nag-correct sa kanya, hindi lang audible, na parang ganon, itatapon nyo na lang ang mahihirap. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi yan slip of the tongue. Correct. Subconsciously, itong baka ng Genemes na si Acuzar, sa utos ni Bangag, yung mga pabahay, yung mga mahihirap, ang trato sa inyo ay isang dumi na itatapo na lang sa off-city. Grabe, no? Gaano kasakit sa inyong mga palangga na mahihirap na umaasa na kalingain ng gobyerno? Pakinggan nyo uli. Dahil hindi tayo nagpi-fake news dito mga kababayan. Pakinggan nyo. Para namnamin nyo yung sakit, hapdi ng pangbababoy sa inyo. Kung hindi pa kayo magigising, di pagpatrato kayo na parang dumi. Listen. Ang nangyayari po ngayon, Hindi. Mali. Okay? nangyayari Balik ka. yung mahihirap, tinatapo natin sa Op City. Diba? Relocation site. Okay? Ang mahihirap, tinatapon. Ganon mga kababayan ang trato sa inyo. Tinatapon kayo. Kaya di ba po, pag kayo ay nare-relocate, the right word is relocation, kaya kinorek siya. Correct. Kasi kung mahal mo ang Pilipino, never ever mong sasabihin ang mga mahirap ay itatapon mo lang. Di ba? I-relocate mo, bibigyan mo ng magandang programa. Ang tingin sa inyo, mga kababayan, ay isang basura na itatapon kayo sa mga bundok ng tralala, doon sa sinasabi niyang off-city. Di tamang word yun mga kababayan, yung tinatapon. Bakit hindi na lang sabihin na resettlement? Grabe naman yung tinatapon ng mga mahihirap. Napakasama namang salita yun. Kung saan man yun. Kasi ang tingin po sa inyo ay isang dumi sa lipunan. Kaya tinatapon kayo. Itong statement niya, coming dito sa kanyang pusong itim. Sabi ko nga, subconsciously nadudulas ang bibig kasi nakaprogram sa utak nitong Tukuzar, may nag-comment dyan kanina, na ang mga mahihirap ay tinatapon lang. Sino nag-appoint nito? Kunin nyo to, ilalagay natin to sa reel mamaya.
si Bangag Jr. Yan din ang tingin sa inyo. Dahil kung ako ang nag-appoint dito, the moment na sinabi niya na ang may hirap ay itatapon namin, tatanggalin ko lahat yan. Nasaan ang pagmamahal niya sa mahihirap? Wala. Una, itatapon kayo. Then, yung pangako sa inyo, kaya siya nandyan sa housing, 1 million na bahay every year. Wala. Mm. Sabi nga, 140 lang daw matatayo nila. Up to this day, 2 years na. Papayag pa rin ba kayo, mga kababayan? Sobra na ang kababuyan ng gobyernong ito. Ang tingin po sa inyo ay dumi sa lipunan. Wala po silang pagmamahal sa inyo o pagbibigay sa inyo man lang ng honor as a human being. Correct. Na pag kayo ay mahihirap at nangihingi ng mga libreng bahay sa government, ang tingin sa inyo ay basura. Unang-una, mga kababayan, hindi po nila pera ang binibigay dyan sa mga pabahay na yan. Kaya, 'di ba, itong akusar na ito may 'di ba, may conflict of interest. Sinabi ko na to sa inyo last year na hindi dapat ina-appoint ang taong ito na ang business ay building houses or as a builder, konektado ang kanyang negosyo o komplikado dahil yung mga construction building dadaan sa mga opisina niya o sa opisina niya. Tama. The reason why, sinabi natin sa inyo, ayon sa Puting Ahas, planado po ito ni Lisa Canas, ni Bangag Jr. na i-appoint yung mga dating dilawan kasi yan na yung mga magagaling magnakaw. Correct. Multi-billion. Okay, 2022, yung half ng budget na yun from Pangulong Duterte, nasa kanila pa. Siyempre, di ba? 2022, 2023, 2024, wala silang na-achieve na 1 million na pabahay. At ang sabi pa po nila, mga kababayan, itatapon o tinatapon kayo. Coming dito sa ngangabels niya na itatapon kayo. Ganon kayong mga milyon-milyong Pilipino, itatapon lang po kayo. Tama ba na ang tingin natin sa ating mga kababayan dahil sila ay salat sa yaman o hindi pinagpala na napunta sa ganyang sitwasyon? Ay tatratuhin mo na lang na mga basura? Kaya The fact na itong mga taong ito ay ang tunay na basura kasi sila yung nagnanakaw ng pera ninyo. Sila ang nagnanakaw ng kaba ng bayan. Tapos yung mga bulag, no? Todo protekta pa dito sa administrasyong ito, no? Nahalata nang walang pagpapahalaga ang ating Pangulo sa mga ordinaryong mamamayan. Sabi ni Fermam Raga, maganda to, bataan. Mga kababayan, walang pupunta sa Las Casas de Acuzar. Exactly. Huwag nyo nang suportahan yan. I-boycott nyo yan. Huwag na huwag kayong yung lugar na yung ng mga Diablo. Ganon ang tingin sa inyo, mga palangga. Kailangan pa ba akong tumambling para magniwala kayo? Ganon din po ang tingin sa mga men and women in uniform. Sa lahat ng Pilipino, na pambigas nyo na lang, kawaton pa ng PNP chief, kawaton pa ni Lisa, kawaton pa nilang lahat. Sir, mga religious leaders, the religious parishioners, eto po ang tingin sa inyo. Tinatapon kayo. Kung kayo ba ay sa ganyang sitwasyon, masarap ba pakinggan na itatapon kayo? Tinatapon lang namin yan eh. Yung mga mahirap, itatapon ko lang yan. Let's say kung ako magsalita niyan, tatapon ko lang yan sila dun sa mga offsites o mga bundok ng hibok-hibok. Ganon, mga kababayan. Ito po ngayon ang tinatahak ninyong bangag na gobyerno. The fact na hindi nila ma-deliver yung 1 million a year, this is budol bangag administration. Nasaan yung multi-billion na budget? 2023, 2024, 5.4 billion. Magkano lang? Ang sabi niya sa interview niya, I think worth 190,000 more or less yung budget dun sa bahay na yon. Do the math. Can you tulungan niyo ako, mga palangga. 190,000 times 140,000 times 190. Okay, 190,000 pesos times 140 units. Okay, tulungan nyo, you do the math.
mga palangga. Compute natin kung magkano yan, ibabangga natin ngayon sa budget. Okay? Sa budget nila. Okay? How much? 26. Is this right? 190,000 times 140. Okay, 2 billion. Okay? So like 2 billion, 2.66. Okay, so ang budget nila is 5.4 billion. Okay, kung totoong 190,000, baka mamaya yung halaga ng bahay, 50,000 lang. Diba? 2 billion. So saan napunta itong, let's say, magkano sukli? 3.4 billion. Nasaan? Bakit 140,000 lang ang kaya nilang i-deliver? Nasaan ang 3.4 billion mapupunta? Well, sa mga expenses, At hindi pa po ito na ipatayo, itong 140,000 na ito. So what's the point na magkakaroon ng budget yung buwaka ng Genemis na mga nakaupo dyan, na multi-billion, walang ma-deliver na result? Yan, Correct. mga kababayan. Diba? Is it 26M o billion? Mali ba yung computation ko? 190,000 pesos times 140. Oh, you're right. Kasi na 140,000 pa lang yun ako. 26.6 million lang. Tama. Thank you for correcting me. Vega Warp. Ayan, thank you. So, ang itinimes ko is 140,000. No. Dito na tayo. Kakaloka. Okay. Times 140,000 units. Okay. 2 billion palangga. 2 billion. Alright. So, ngayon, mga kababayan. Okay? Alisa lang mali yung calculator ko. Okay? So, ngayon, mga palangga. So, dito nyo nakikita. Okay? Dito mo makikita kung paano kayo tratuhin. Okay? Paano kayo tratuhin ng bangag na gobyernong ito. Okay? Paano kayo tratuhin ng bangag na mali daw. O sige, mamaya na tayo. Mag-reconcile tayo mamaya. Sabi ng calculator ko, 2.6 billion daw. I cannot mano-mano right now. Okay, sige, fine. Alright, mag-settle tayo mamaya. 26 million o 2 billion, may sobra pa rin yung pera. Okay? May sobra pa rin yung pera. Ngayon, ang pinaka-topic natin dito, yung pagtrato sa mga mahihirap. Palpak na po itong gobyernong ito. Dahil sobra na ang kanilang kabangagan. Ang pera ninyo ay binubulsa nila. Ang pera ninyo ay pinupunta nila sa kanilang mga offshore accounts.